Mga ka-Manibela, magandang araw sa inyo and welcome sa panibago nating episode for this day. Ngayong araw, ipapa-experience namin sa inyo ang 33 obstacle na kailangan i-overcome ng mga participant natin for our upcoming Manibela Challenge. At syempre, susubukan natin ang mga obstacles na yan for this episode. Kaya stay tuned at abangan natin yan dito sa Manibela. Ang Manibela Challenge is, ang tawag nila dyan, time trial eh. So, meron tayong different categories. Merong team, and then merong male and female individual. So, yung ating team, you have to form a group of 10 members na ang gagamitin nila ay yung 1,000 and above na cc ng mga motorbikes. Ngayon naman, pagka naman female and male na individual, you can make use of the 400 up to 900 na cc. So, there's the course na nakikita nyo kanina pa. Diyan ay gagawin yung time trial. Pag kami mga nai-skip na mga obstacles, ay meron mga corresponding penalties yun. And there's a total of 33 obstacles na nandyan sa ating course, kaya very exciting. Sila po ang magtutunggali para sa ating cash prize with a total of 2 million pesos. The more exciting part here is, as we always do, yung charity component. Kasi this is not only a challenge, but also kung sino man yung mananalo na team, they will be able to donate their winnings to their chosen beneficiaries. When it comes to parang ride for charity, meron naman pong akong mga nasamahan na ride for charity, pero hindi sa ganito kalaking event at ganito kagandang venue. Usually mga ride mamimigay lang po ng ilang mga pangunahing pangangailangan, pero ito ibang level po. Unang-una, ibang level ng skills ang kailangan sa riding, tapos ibang level din naman ng charity yung ipapagkaloob naman po natin sa iba. Being a rider, every weekend po ako sumasali sa mga ride for a cause. Every weekend yan. Tapos, nag-organize ako ng mga ride for a cause. Nag-organize ako ng bike for a cause sa amin sa Abra. Kudos, salute po sa Manibela Challenge na for a cause. For a cause yung gagawin nilang event. Napaka-solid po yan na hangarin. Kasi bihira yung mga event na yung nakikita nilang proceeds sa isang event is dinodonate sa charity. Bihira po yan. Three obstacles na nandyan sa ating course. Yan, representing yan yung mga unexpected terrain kapag ikaw ay nagra-ride. This course somehow mimics. Makakapag-practice sila ng mga different terrain na maaari nilang madaanan doon kapag sila nagra-ride. Kaya yan is an important practice and important din na alam natin kung ikaw ay isang rider, kung paano ka magra-ride doon sa mga terrain na yon. Kaya nakikita namin kung halimbawa maging bihasa ka dito sa ating course, you will be able to get through without any incident doon sa mga terrain na yan pagka doon sa actual ride na. So that's one part of the safety. Of course, ang lagi nating sinasabi, pagka magra-ride tayo, dapat lagi tayong naka-appropriate gear. So huwag natin kakalimutan yung ating mga helmet, yung mga protective gears pagka magra-ride tayo, especially also yung boots. Pag ito yung nagamay mo talaga, naging confident ka rito, para sa akin personally, ma-improve ka talaga sa road. Yung confident mo sa road, iba na kahit umuulan. Kasi ang problema ng mga big bike, traffic, U-turns,
Ayan, kasi ginagawa ng iba, itutulak yan kasi big bike eh. Hindi sila makapag-turn ng sila lang. Pero pag ito lagi mo itong ginagawa, easier lang sa'yo mag-U-turns sa mga traffic, yan. I think it's an amazing event na they're mixing fun and thrill with charity and also being able to help other people. It was also amazing to experience the 700 CLX CF Moto on this trail. It was very easy to bring. And yeah, it was a lot of fun. Challenging talaga siya. At speaking of challenge, itong nasa likod natin at 33 obstacles ang susubukan ng ating mga magiging participants. To have a close look and experience this obstacle, isa-isahin natin ang mga obstacles dito sa KD-Rock Adventure Obstacle Course para sa ating test ride. So for this event, napaka-importante na number one ay physically fit din tayo. Hindi siya ganong kadali dahil may mga obstacles na talagang mapupush yung katawan natin. Napaka-importante na makapag-practice, makapag-ready tayo sa mga ganitong klase ng event. And second, as we all know, napakainit pa rin ng panahon natin dahil nasa panahon pa rin tayo ng El Nino. Kaya it is very important also na part ng mga bago nila pagsalang yung preparation, nakakapag-adapt na sila dun sa heat na maaari nilang maramdaman throughout dun sa course dahil yung gear pa lang kasi ng rider, napakainit na niyan. Plus, it adds yung weight dun sa rider. Kaya napaka-importante din talaga na ma-avoid natin yung mga tinatawag natin na heat-related emergency sa mga ganitong klase ng events. As always naman, in any event natin, lagi tayo may naka-standby na rescue team. Para kung sakali magkaroon ng aksidente, God forbid, may nakahanda tayo ng mga emergency rescue teams, including yung ating mga ambulance. Meron tayong clinic dito sa loob ng adventure camp na pwede natin pagdalhan yung ating mga aksidente. Pero siyempre, una sa lahat, ayaw natin na magkaroon ng aksidente. So yan po isa din na lagi natin bilin at pinaiingat sila dyan sa mga ganyang bagay. We are inviting everyone to come here outside para rin makita natin ang ating pong trail. And if, just like what Mr. J a while ago said, meron tayong monitor, big monitor here outside so you can actually watch what is happening, especially yung mga ano natin, ito, activity or yung mga trails natin at the back na medyo hindi na siya visible. Pwede natin siyang mapanood through our monitors. So now, we are going to ask na yung ating mga motovloggers to try ang ating obstacle course. And first, nasasabak ay ang ating kasama si Boss Alex Go. Ayan, ready na siya to nandito po do siya sa atin. Maraming salamat po sa pagpunta nyo. So sir, gano'n na po kayo katagal nag-ride? More than 20 years na po. Wow, hearing that, talagang well-experienced na po kayo. So sir, sa base na nakita nyo dito sa demo rider natin, tingin nyo po ba matatapos nyo po itong 33 courses natin ngayong araw na to? Try po natin. Ayun naman, that's the fighting spirit. Tatry talaga ni Sir Alex Goyang. Kaya without further ado, let's give him okay, ready na ang ating timer. Napaka-challenging. At the same time, mahirap pagdating sa mga newbie. This is a very difficult na obstacle course. Kasi meron na rin akong naging background sa mga ganyan sa training namin sa highway patrol. Kaya medyo madali na sa akin yung iba. Pero meron yung mga iba na it's a whole new levels. Parang first time ko matry.
Yung 33 obstacle course, it's a whole new level of experience. Grabe. Ang hirap. Ito ako, I'm so excited to see this coming. We have available water here if kailangan nyo mag-rehydrate. And of course, meron na tayong next rider. Ayan, the first female rider natin for Wait lang, partner. our trail for today. I'm so proud of her. A lady rider Bye, are you ready? Next participant natin is a lady rider. Maraming may inspire dyan. Kasi Oo, ako rin. lady rider. So si Bai is actually using CF Moto CLX 700. Yung pinakamahirap for me was the tennis balls because my clutch work isn't too good yet. So hindi ko siya nagawa ng tama. I would have to say, as a lady rider, naturally po mas mahina tayo sa mga lalaki. So we have to work on our skill sets a lot more. Kasi to be better or on par with men, we have to make sure our skills are up to par. And I think that this track is a perfect place to practice and improve your skills. And syempre, nag-ready na rin. And nararamdaman ko ang excitement ng ating next participant. Yan, ang ating next participant naman is using an SRT 800SX, si Sir Juan ng motor ni Juan. So, another 800cc here. Yan, ang ating third motovlogger sa magta-try ng ating obstacle course. Ang ganda nung motor niya, no? Parang gusto ko ng ganyan. Basta pagka bumili ka ng ganyan, unang-una mong isakayan dito sa natin, obstacle course natin. Sir Juan, are we ready? Hindi pa! Ready or not? We can feel you! Here we go in 3, 2, 1, go! Ano po, para sa akin yung mga tight turns yung mga figure 8, ito, yung pinwheel, in the sense na malaki po kasi yung motor, mas mabigat, tsaka hindi po talaga ako sanay na may mga ganitong sobrang gigiit ng space sa turn sa mga big bikes kasi madagas po ako sa track at saka sa trail. Ano po talaga, sabi ko, talagang manibela challenge. Isipin mo, pag pinapanood, madali lang, pero pag nandun ka na at nakasalang ka na, talagang kailangan po ng iba't ibang riding skills para makumpleto yung lahat ng 33 challenges na sa tingin ko makakatulong din naman pagdating dun sa actual road usage natin ng mga motor. Sir Juan, thank you so much now that you finished. Congratulations on finishing the trail. Alam mo, ang importante, natatapos nila, di ba? Hindi sila sumusuko. Yes. 15 minutes That's and why we 30 seconds for Okay, let's Sir Juan. rehydrate first. So, doon sa gano'n ka-intense, talagang sobrang intense. Kahit ako, nagtitraining ako dito, sobrang hirap talaga. Kailangan mo siyang pagtuunan ng pansin, lalo na itong mga madaling tignan na to, parang simpleng turns lang. Yan yung para sa akin challenging. Itong slow turn na to, talagang magdadrop ka dyan pagka hindi ka sanay. O kailangan nila talagang practicein yung slow turning, throttle control at clutch control dito, tsaka counterbalance. Everyone na nag-ride, especially kapwa kong lady riders, there is a competition on May 12 and I would suggest that you all join. It's so much fun. Iniimbitahan ko po kayo na sumali dito sa Manibela Challenge. Ito na ang bagong challenge, bagong event to
nakakaiba. Talagang matcha-challenge talaga yung skills nyo. Wala pong participation fee na alalahanin kayo, pero napaka-exciting po ng ating course. Kaya po, mag-register na po kayo. Ang registration po natin hanggang May 8 at magsisimula po ang ating competition ng May 12. Kaya po, sali na! Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take